So, good morning sa atin lahat. Kaka-outload natin sa office. Ito na naman tayo. Salubong na naman sa mainit na panahon mamaya. So, ayun. At sa isla ng umaga, siguro mga 6:19. Pero medyo ramdam mo na yung ano, yung init. Yung hangin mainit sa pakiramdam, parang hininga. Ano? Dito tayo sa may bandang papuntang medical field. Kanina pala naka-receive kami ng message galing sa mga galing sa school ako, Kaita Elementary School, na wala silang pasok today kasi ina-anticipate nila na sobrang init, para yung mga bata ay hindi mahirapan. Sobrang init naman talaga. And then kawawa din yung mga nagsusundo kasi init eh. Nagsusundo ako ng mga 11, tapos mga aking araw sobrang init. pasaway din sa sa mga naka 4 wheels katulad kanina, diba? Halata naman na na naka-red na yung papunta dun sa kalsada, sa papasok na kalsada na yun, tapos nag-go pa rin yung yung naka-bios, diba? Napakahusay, disiplina.
Sana matikitan yun para madala. Hindi ano yun, hindi dapat palagpas yun. Isa din pala sa mga problema dito sa may bandang ITI is yung ano, yung mga pedestrian na tumatawid. Ang problema kasi kahit nakago yung ano, yung nakago yung mga sasakyan papuntang ano, papuntang Kainta, yung mga tao tumatawid pa rin ng kung kailan nila gusto. So dapat siguro si Mayor Vico o kung sino man ang namamahala dito sa IPA banda, lagyan ng ano, lagyan ng traffic light, traffic tama, traffic light para magbigay ng ano, ng stop or go din sa mga ano, sa mga tumat. Katulad mo, kita mo, nakago kami pero may tumatawid, 'di ba? So ang nangyayari, yung mga sasakyan sa likod na i-stack up, 'di ba? Yun yung problema dito sa area na to. Ayan, 'di ba? O, 'di ba? O, 'di ba? Siguro ang siguro dito, lagyan ng traffic light para sa mga pedestrian para hindi sila tawid ng tawid. Kahit nakago yung ano, yung mga sasakyan. Diba? Para sa safety na rin nila, safety ng mga sasakyan, mga motorista, safety na rin ng mga pedestrian. And then, hanggang sa traffic, hindi mag-stuck at hindi magkaroon ng build up ng traffic sa likod. Yun lang naman yung ano, yung mga nakikita kong ano. Matagal na yun eh, mga siguro mga isang taon na siguro na ganyan. Hindi pa rin nila nagagawa ng paraan yung ano, yung problema. Sana nakikita tong nung ano, ng traffic management ng ano, ng taga-Pasig. Masolusyonan yung issue. Kasi napaka-inconvenient sa mga motorista, and then napaka-delikado din sa mga ano, sa mga pedestrian. Ay paano kung may biglang humaruro sa sasakyan kasi iniisip nila nakago, tapos biglang tumawid sila, di ba? Eh, hindi masasapoy, masasargo. Eh parehas na ano yun, delikado at saka sakit sa ulo. Dito sa may bandang ano, Rosario at Ortigas Extension, ito nagpapano sila, nagpapa-zipper lane. Minsan nakakainis kasi ang luwang-luwang ng ano, ng main road, pero yung mga motorista nakadaan pa rin sa zipper lane. Pero ngayon naman ano, understandable kasi yung main road lane na papuntang Ortigas Center is ano po, no? So siguro para ma-decongest yung build up ng traffic dun sa may bandang unahan, pa-zipper lane sila. Pero minsan talaga kasi yung main lane yan, yung papuntang Ortigas, ano eh, walang laman eh, pero may yung mga papuntang ano, dito dumadaan sa ano, sa zipper lane na ano, dapat hindi ganoon, diba? Para ma-maximize yung ano ng road. Yan, build up na ngayon kasi zipper lane. Din pati yung mga gusto mag zipper lane, ano, parang nahaharangan na nila yung ano, yung mga pauwi galing sa Ortigas Center, yung papuntang ano, galing sa trabaho pauwi. Katulad yan sa nakikita niyo sa unahan, yung mga sasakyan na imbis na pumunta dito sa main lane na medyo maluwag pa, eh pinipilit nila pumunta dito sa malapit dun sa
sa outer lane ng ano ng ay sa inner lane ng papuntang ano, papuntang Antipolo Kainta. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng traffic build up. Katulad niyan, no? Ayan. Diba? Imbis na dumiretso sila kasi wala pa namang laman dito sa ano, main lane. Hindi pa ano, hindi pa puno. So, yun yung mga isa sa mga problema natin. Yun po siguro kailangan i-check din ng ano, traffic management na sobrang imbis na easy na lang yung pag-uwi, dapat hindi na traffic, matatraffic ka pa kasi mga tao gustong dumaan sa super lane. Katulad nila, yan, diba? Wala namang sasakyan dahil sa main lane, pero masikot sa zipper lane, lumatambay sila sa zipper lane. Napa 4 wheels or motorsiklo, gusto nilang magdano na zipper lane. Kawawa yung mga ano, mga pauwi galing trabaho, gusto nilang matulog pero stuck up dito sa traffic kasi gusto nilang ano ayan, diba? Mga 4 weeks gustong dumaan sa zipper lane, eh maluwang-luwang pa naman din yun sa ano, sa main lane. So, baba ayan, diba? Maluwang pa eh, ayan, no? Maluwang pa, pero ayaw nila sa main lane, gusto na sa zipper lane. Ito na talaga siguro yung ano, wala na siguro ewan ko kung paano gagawa nila ng paraan to, kasi ganito lagi dito sa ano, sa Ortigas Extension talaga, matraffic talaga. Siguro mga 2004 nung pagdating ko dito sa Maynila banda, ganito na talaga dito eh, matraffic na talaga. Tapos siguro ang isa sa mga nakikita paraan para ma-decongest yung ano, yung daloy ng traffic dito, naglagay ng ano, ng parang train along Ortigas Extension, parang LRT, para yung mga ano, yung mga empleyado sa kasigas na papasok, hindi gano'n, hindi mga stuck sa pa-traffic na sitwasyon. Kada umaga yan, mga minsan mas malala pa na talagang wala talagang galawan, pati yung ano, pati yung pauwi galing ano, galing Ortigas Extension is sobrang bumper to bumper. Ito medyo maluwang pa yan ngayon sa lagay na to, maluwang pa to, pero most of the time sobrang traffic dito. Ay mga kapuyat, ito puyat na naman tayo. Ma-traffic dito sa may bandang ano, babandang Kainta. So, diba meron ngayon, walang pasok or kasi nag-announce yung government or mga school na ano, na walang pasok dahil sa init, inaasang mainit na panahon mamaya. Pero sana ganito lagi na hindi ganun kabigat yung traffic.
ko dapat i-improve ng ano ng traffic management na sana makita nila yung ano yung mga problema para mabigyan ng proper solution. Okay. Gutom woods na tayo, baka makita natin yung asawa ko dyan kumakain sa lugawan. Eh kaso wala palang pasok tayo pala. Okay. So most likely hindi yun lalabas, makatulog na yun. Ito naman sa Kainta, okay lang naman dito sa Kainta, hindi naman lagi traffic, pero may time talaga na traffic, like parada or ano, procession ng mga religious procession. Ito yata yung ano, pangalawang motovlog ko na gagawin. Official motovlog. So siguro every morning na lang siguro ako mag-motovlog, hindi na yun sa gabi. Kasi sa gabi kasi wala naman na yung katulad yung sinasabi ko, wala namang nakikita. So yun na lang. Kasi pagka kaliwa ko dyan sa may kanto, end ko na yung video. So para bukas ulit. Sige po mga kapuyat, hanggang bukas ulit. Like and subscribe para po sa ating channel. Kahit lang po isang like o subscribe, mag-comment kayo or kahit ano man, kayo na po bahala. Maraming salamat po.